Andres Molano Jr., Bernadette Ducanes, Carol Centeno, Pelagia Mendoza, June Mungkal, Mofis Chito Mia Michi, Felicidad Palaruan, Cornelio Mungkal, Margarita Roger Kim Afundar, Dory Umali, Jocelyn Badal, Maria Luisa Reyes, Andres Molano, Abdullah Khalid Aldakil, para sa karagdagang espesyal na panalangin kay Rodora Alonso, Healing and Recovery of Ellen Almasin, Helen Baidal for the safe and to complete the night masses, Esmeralda Marzan, Riazul Hoque, Jenerine Pires, para sa kaluluwa ni na Kevin Kyle Molano, Dominador Belara, Ednalyn de los Reyes, Samuel Palaroan, Lucita So, Felix Padre, Jovencio and Patrocinio Ramirez, Benny Lourdes, Federico and Iluminada, Jose Quiambaus Jr., Luisito Reyes, Maria and Antonio Bituy, Maria Trixian Viray, Lucia Escares Alob, Manuel de los Reyes, Fedelino Alob Sr., Federico Tubel, Wilfredo Bunso, Glenn Alob, Jo Marie Alob, Amalie Alob Balderona, Shelomay Abduro, Leilani Talosi, Risalinda Ortiz, Vicente Corpus Sr., Sara Corpus, Marciana Corpus, Pilemon Pipito, Raymond Corpus, Ricardo Alonso, Reynaldo and Meldreza Trabolnal, Ernesto Roman, Gregorio Lumbitania Sr., Gregorio Lubitania Jr., Nestor Batoto, Arturo Batoto, Vicente and Semonia Montisilio, Telesforo and Bertuldo Montisilio, Pilasissima and Laurenia Montisilio, Ducia Montisilio, Arturo B. Ochavo, Ruben and Domingo Dominador, Luisa, Alipio, Erlinda and Agustin, Bestre, Celi, Jesus and Hospicia, Melesio and Priscilla, Hermano, Modesto Palomares, Solomon Javier, Clementina Dila Javier, Jimmy Humawan, Julian Samuel Antonita, Cristina Mercedes, Aquilino and Julieta, and death anniversary of Albert Flores. Tayo ngayon ay nasa ikalawang araw ng Misa de Gallo. Magsitayo ang lahat sa pagsisimula ng banal na misa.
Before po tayo patuloy sa ating banal na misa, lingunin ninyo ang iyong katabi at sabihin, hindi man maganda ang nakaraan, pero ngayon, ang maganda at mabuti ay ating sisimulan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, itinatampok sa ating Ebanghelyo ngayon ang talaan ng mga ninuno ni Jesus. Ilan sa kanila ay may mahalagang papel sa kasaysayan ng ating kaligtasan. Subalit, karamihan din sa mga ito ay makasalanan. Inilarawan ng talaang ito ang pagpasok ni Jesus sa kasaysayan ng tao. Siya ang rurok ng kasaysayan ng Israel, ang Mesiyas nilang hinihintay. Kay Jesus, naging ganap ang kahulugan ng kasaysayang ito. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, lalo ba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patabayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan. Kaya't makaligtas nawa kaming tanan pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birhing Ina ng Diyos para sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa unang bahagi ng pagdiriwang, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa kabila ng mga pagkukulang at kahinaan ni Huda at ng kanyang lipi, itinuloy pa rin ng Diyos ang kanyang balak. Kay Huda magmumula ang angkan ni David, at sa lipi ni David magmumula ang Mesiyas. Pakinggan natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi, "Kayo mga anak, magsilapit sa akin. Ako ang inyong ama ay sumandaling dinggin. Ikaw, Huda, ay papupurihan niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa lieg ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leon ang iyong larawan. Muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Huday, liyong nahihimlay. Walang mga ngahas, lumapit sinuman. Hawak niya'y setrong tuon sa paanan. Sagisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang sa dumatal. Ang tunay na hari, dito'y magtatangan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong hari, umatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya ay bahaginan. Upang siya ay maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang lupainawa niya'y umunlad at managana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap, at ang mga taong walay pagkukulan ng paglingap. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan. Madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak. Mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan. Manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumalangin. Hari nawa pagpalangin kami lahat, tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay ang lahat. Karunungan ng may kapal, tanayong pangasiwaan. Halilan kami turuan.
pahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda, at ang kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Sarah. Si Fares ang ama ni Isrom, at si Isrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz, at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Huram, na siya namang ama ni Uzzias. Itong si Uzzias ay ama ni Jotam, na ama ni Akas, at si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Husias. Si Husias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babilonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babilonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel, na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abuid, na ama ni Eliakim. Si Eliakim ang ama ni Asor. Si Asor ang ama ni Sadok, na ama ni Aquim. Itong si Aquim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Elizar. Si Elazar ang ama ni Matan, na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus, na tinatawag na Kristo. Sa makatwid, 14 ang salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babilonia. At 14 din mula sa pagkakatapon sa Babilonia hanggang kay Kristo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Anong natandaan niyo sa mga pangalan na nandito sa binasa ko? Maraming pangalan. Meron bang isa sa inyong pangalan dito? Meron. Pero siguro yung iba natandaan dito yung Fares at saka Salmon. Tapos meron din isa dito, hindi naman Sandok, kundi si Sadok. Mga kapatid, muli, pakilingon ang iyong katabi, sabihin sa kanya, salamat kasi nagising ka. Pasalamat po tayo na nagising dahil alam natin ang araw ay sisikat at sisikat. Bukas sisikat, sa sunod na araw sisikat, at sa sunod na araw ay sisikat pa rin. Pero yung buhay natin, hindi na natin alam kung tayo ba'y makakita sa sikat ng araw. Diba? Kaya pasalamat tayo na nagising po tayo kahit na kunti lang yung tulog natin. Nakatulog ba kayo? Ay, yung iba hindi talaga nakatulog kasi galing po sa trabaho. Kaya gising na gising po yun. No? Kaya gamitin natin yung panahon na meron po tayo at gagawa po tayo ng kabutihan. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, no, naniwala ba kayo sa kasabihan na bawat isa sa atin ay mayroong dinadala sa ating puso na mga tao na nauna sa atin? Sino ang maniwala doon? Pagkitaas ang kamay. Yung bawat isa sa atin, sa ating puso, mayroon tayong dinalang tao na nauna sa atin. In short, may pinanggalingan ka. May pinagmanahan ka.
Eh, nung elementary pa po ako, naalala ko po dahil sino po nakaranas dito yung mag-garden sa elementary? Tapos nagdadala kayo ng bulo, di ba? Tapos yung bulo hindi talinis, hindi matulis. yung ano tawag ito? Oh, basta yun. Tapos maglinis ka ng garden mo ay pasudsod. No? And then, mabilis kang maglinis dahil bakit? Yung una lang man nakukuha mo, hindi yung ugat eh. Kaya kinabukasan, tutubo na naman yung damo. Napakasipag ko nung panahon na yun. Bakit? Sabado at Linggo, pumapasok ako. Dahil merong ipinagawa sa amin yung HA teacher namin, PE teacher din namin na pinag-combine po yun, ng seatbelt. Binibigyan po kami ng isang pack ng pichay. Tapos patubuin mo, dadala ka ng dayami, tapos patutubuin mo, tapos ilalagay mo yung magandang lupa, and then bubuhusan mo ng tubig, tapos ibubuhos mo yung pichay, yung iba isang buhusan. Isang buhusan, kaya marami, kaya napakahirap tanggalin po noon pag wala kang technique na ilalagay. Naka-relate ba kayo? Ay, yung iba, palibasa, mga rich kid to eh. Kakain na lang to eh. No? Kaya, nung itinanim na, Sabado Linggo, talagang binabantayan yon. At kapag inilagay na, doon sa garden natin, ano pong forma ng garden ninyo? Yung pahaba, na parang nasa sementeryo. No? Na parang libingan nakabaong. Pahabaan, pataasan, tapos may kanal. Bakit? Kapag umulan, yung tubig nasa ibaba. Okay? Kaya, yun po yung garden. At saka, maganda yung tubo ng pichay at saka talong at saka sa gilid may okra. No? So bahay kubo na. Napakasarap. Sabi ng teacher sa akin, ang ganda ng garden mo. Na kung saan, mana ka talaga sa tatay mo. Kasi nakikita ako tuwing Sabado at Linggo, ay pumupunta po ako doon. And then, napakasarap pakinggan, nakakataba sa puso dahil pinupuri ka, nakakataba talaga. No? Naging mana ka sa tatay mo, na kung saan matyaga, na saan nagpupursigi, no? And then, nung high school na, ito na. Nagkaroon na ng barkada. Itong barkada ko, Pilyo, minsan, hindi pumapasok sa tanghali kasi umakyat ng santol. Nangunguha ng santol. Binabantayan yung teacher namin na pumapasok pagkalauna, kasi alauna yun eh. Papasok, aakyat doon sa taas. Hindi pa lang yun doon, mga kapatid, nagdadala din ng tuba. Nakakainom ba kayo ng tuba? Hindi lang tuba, na bastang tuba na matamis kasi tanghali na, mahalina na. Tapos, nagdadala ng itlog. Nagiging kinotel na siya. Oo. Kaya hindi na kami nakakapasok ng tanghali dahil mayroong kubo doon na luma na at doon na nagkakantahan, nagkakakwentuhan. Isang araw, tanghali kasi hindi kami pumasok. Nahuli kami. Doon ako natuto na kung saan sinubukan kong manigarilyo. Sinubukan kong uminom. Hindi lamang po yun, hindi lang tuba ang niladala niya. Kung hindi, may ibang inumin pa. Sabi ba naman sa teacher namin, nung sa akin na, may pinagbanahan ka talaga. Yung pinsan mo. Salamat, hindi tatay ko. Yung pinsan mo, ay Diyos ko. Hindi kumpleto ang araw kapag hindi nakainom ng kulafo. Alam yung kulafo? Yung pino na may pana. Hindi ko lang alam kung meron yan sa Luzon. Pero sa Visayas, yung kulafo ay may, parang si kulafo talaga, na pumatay kay Magellan. Yun po yung iniinom. And then, pinaghalo-halo pa ng inibra na gin. Ay, Diyos ko. Kasi, yun po yung iniinom ng pinsan ko. Na kung saan, hanggang namatay, umiinom pa rin siya. Dahil kung hindi siya makakainom, nanghihina siya. Dahil yung alak ay naging addictive na siya. Biruin mo, isang araw, lasing-lasing, paikot-ikot lang yan, tulog, tapos tatayo, tapos pag mag-inuman sila, yung mga kabarkada niya, ano po ginainom? Uminom ng mantika, isang kutsara,
Ewan ko kung totoo to. Pero iniinom nila yon, huwag yung sundin doon nga panainom. Para daw, parang banig sa pain sa tiyan para hindi malasing. Patagalan ng lasingan. Bakit? Nagpupustahan. Ganun po mga kapatid. Pero hindi ko po yun nakuha. Hindi ko po nasundan. Pero yung mga anak niya, ikinakakahiya yung tatay nila. Dahil pasuray-suray, painom-inom, at saka talagang kahit saan, doon na lang matutulog. Minsan mga kapatid, hindi natin ito tinatanggap. No? Nakakahiya. Sa pamilya, may mga anak na kapag nakapasa, matalino ka talaga, mana ka talaga sa akin. No? Sabi naman ng nanay, hindi, mana yan sa'yo. Anong pinagmanahan yan sa'yo? Wala, bulakbol. Mana yan sa akin. No? Pinag-aagawan. And then, pag hindi nakapasa, hayaan mo lang. Kalooban ng Diyos yan. Sinisisi ang Diyos. Hindi sinisisi ang sarili. Wala, hindi mo sinasabi sa'yo yan sa akin to. Hindi nakapasa, hindi ang Diyos. No? Kaya mga kapatid, hindi lang dapat yung mga kahinaan ay isang tabi natin. Kung di, tatanggapin po natin to. Hindi lang po yung mga kagandahan, kabutihan ang ating tatanggapin. Lahat ay tatanggapin natin. Hindi man nagiging maganda, but we try our best dahil alam natin na may pinanggalingan po tayo. At nagpapasalamat po tayo sa ating pinanggalingan. Next time, we try our best to make a better version of you. Better version of you. No? Sa talangkanan ni Jesus, napakahaba. Nakakaantok pakinggan. Kaya binibilisan ko naman kasi hindi na naman kayo nakikinig eh. Alam ko naman eh. Ang tagal-tagal naman doon eh. Tinitingnan nyo lang yung screen. Wala na akong pakialam dyan. Basta matapos lang yan, papakaupo ako kasi naantok ako. Kasi mahaba talaga. Okay na nga ako kasi nagbabasa. Nakakapilipit nga yung dila ko eh. Napakahaba. Ano bang significant dito sa buhay po natin? Pero alam po ninyo, ang salita ng Diyos, ang Biblia is divinely inspired. Mula sa banal na Espiritu Santo. From Septuagint, 70 different books. Different person writes, interpret. Tapos, lumabas ng iisa. O biruin yan. No? Kaya divinely inspired. Na dapat makikita natin kung ano ang mensahe at meron talagang mensahe nito. 3 mensahe na ipinabahagi sa atin ngayong umaga. Unang-una, yung tinatawag natin na ang Diyos ay pumasok sa ating buhay. Ang Diyos ay pumasok sa tao. Nagkatawang tao. Pwede naman iligtas tayo ng Diyos ang napakalayo kasi nasa mataas siya. Makapangyarihan siya. Pero bakit bumaba siya sa lupa at nakipanayam sa akin, sa atin, sa ating lahat, bawat isa sa atin. Nakikiisa sa atin. Nakikihalubilo sa atin. Nagsasakripisyo para maligtas tayo. Pwede naman yan, gagawin po yon. Pero bakit nga po ba? Dahil gusto niyang maintindihan ng tao kung ano ang dapat na gagawin. Si Juan Bautista kagahapon nagpatotoo. Pero si Jesus mismo, pinatotohanan niya ang sinasabi ni Juan Bautista. At ginagawa niya ang gawain na sinasabi ng Diyos Ama sa Kanya para makita natin at masundan natin. So logically, sunod-sunod talaga. Walang patlang po yun. Kung sa baga, paghagdan, walang bungi. Kung hindi, tuloy-tuloy. Para maklayin natin, maakyat natin at masundan natin. Kaya sa buhay na ipinakita natin Panginoong Jesucristo, in the season of Christmas, present is not the most important gift, but your presence. Yung ikaw, dahil mismo, si Jesus naging regalo sa pamilya, naging regalo sa bawat isa. At sana makikita natin to, ma-appreciate natin to, yung ginagawa niya. At meron tayong gagawin sa ginagawa niya. Una, si Jesus ay pumasok sa kanya-kanyang pamumuhay ng tao sa atin.
bilang isang tao. Pangalawa, ang pangako ng Diyos. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Napakatagal. For 14 na salin lahi. Mula kay Abraham hanggang kay David at hanggang kay Jesus. 14. So ibig sabihin, napakatagal ng mga Israelita na naghintay ng magliligtas na Mesiyas. Ang magandang balita ay dumating ang Mesiyas at iniligtas sila at iniligtas ang sangkatauhan. Minsan sa buhay po natin, ang dami nating hinihintay sa buhay natin. Yung iba siguro gusto na mag-asawa pero hindi na nakapag-asawa. Pero hindi pa rin humihinto sa paghihintay. Kahit natin kinakatahan sila ng ilang taon ka na, wala ka pang jowa. Lahat ng barkada mo ay may asawa na. Sadyang pihikan ka o sobrang kang choosy. Kailan ka magkakapamilya? Pero hindi nila alam yung pinagdaanan mo. Hindi nila alam kung ano yung nakaraan mo. Kasi nakita nila, ay nagiging tahimik ka. Pero meron ka palang pinagdaanan at napakanta ka nila ng ipaglalaban ko ang ating pag-ibig. Maghintay ka lamang. Ano, sunod? At ako'y darating dahil nobody but you. Dahil para sa'yo, sa pagdating ng panahon. Bakit? And I will always. Meron kang nakaraan na nasasaktan ka, pero hindi nakikita ng iba. Pangit ang kanila nakikita, pero hindi nila nakikita kung ano o alam ang kwento ng buhay mo, kung gaano kahalaga to ang buhay mo at ang nakaraan sa iyo. Madaling makapagsalita ng hindi maganda. Kaya, ang magandang balita mga kapatid, kahit napakatagal yan, darating at darating yan. Kung wala kang asawa, darating at darating yan. Kung yung asawa mo ay hindi ba nagbago, darating at darating yan. Magbago yan. Sabi ng dito. Hindi talaga kaya man. Kaya pinagnunubina ko kayong tumada. No? Kahit matagal mo nang naramdaman yung sakit mo, maniwala ka, darating at darating, nagagaling ka. Amen? Amen. Gagaling at gagaling ka. Pero hindi ko alam kung gagaling ba ang bulsa ninyo. Pero kung ating hihingin sa Diyos, biyaya ay hindi material. Kung hindi, mismo ang Diyos ang grasya. Yan ang napaka-importante. Palakpakan natin ang Diyos. Pangatlo mga kapatid ay yung tinatawag natin na malawak ang pagmamahal, ang pag-ibig ng Diyos. Kasing lawak ng dagat, kasing lawak ng sanlibutan. Napakalawak. Sabihin mo sa katabi mo at i-action mo ito. Napakalawak. Tamaan ang nag-isip tuloy. Bakit mga kapatid? Biruin mo, bakit sinasama si Tamar? Bakit sinasama si Rahab? Bakit sinasama si Ruth? Bakit sinasama si Bathsheba? Sino ba po ba si Tamar? Si Tamar ay karelasyon niya, yung manugang niyang lalaki. Biruin mo, sa ating buhay, kung may karelasyon ka na manugang, pangit po yun. Hindi po yung katanggap-tanggap. Malaking issue yun. Pangalawa, si Rahab, prostitute yun. Pero bakit sinasama? Si Ruth, hindi yun Hudyo. Siya ay pagano. At saka si Bathsheba, nagiging kabit. Naging kabit ni David. Oh, bakit sinasama? Hindi perpekto ang mga tao na ito. Makasalanan ang mga tao na ito. Pero bakit sinasama ng Diyos? Dahil nagiging instrumento sila sa kaligtasan ng tao. Kaya bawat isa sa atin ay mayroong kwento at mahalaga ka sa mata ng
Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ka sa Diyos. No one is perfect. We always commit mistakes. We fall, we rise, we get up. We want to achieve the dreams. We fall, we get up. And when we get up, we learn. After that learning, what? We grow. Sinusubukan mong abutin yung mga pangarap mo sa likod ng mga kahinaan mo, imperfection mo. Kaya nga tama yung kanta eh. Reaching from the... Yung my love, kalimutan ko yung word. So I'll say a little prayer and hope my dreams will take me there. Hope my dreams will take me there. When the skies are blue, and sometimes blue is out of nowhere, wala. Pero nagsusumikap ka. When we grow, we learn. We grow, and then we move. And when we move, and that's time, we have to start to live anew. Kaya sabihin mo ulit sa katabi mo, hindi man maganda ang nakaraan, pero ngayon, ang mabuti at maganda ay ating sisimulan. Ganyan ang Diyos kabuti sa atin. Palakpakan natin ang Diyos. At pakinggan natin ang awitin ito. All
Pumiling tayo sa ating Diyos Ama, mga kapatid, ng pusong bukas sa Kanyang karunungan habang ating hinihintay ang pagdating ng Kanyang anak. Ang ating tutugon sa bawat kailangan at panalangin, Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. May pamalas nawa ni Papa Leon ika-14, Obispo Aldo, mga obispo, pari, diakono at mga laiko, ang iyong karunungan at pag-ibig, Ama, sa aming tapat na paglilingkod sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Para sa Emir ng Kuwait, ang kanyang kamahalan, Sheikh Mishal Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, sa Crown Prince, Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah, at para sa lahat ng mamamayan ng Kuwait. Naway pagpalain at protektahan sila ng Diyos at pagkalooban ang bansang ito ng pangmatagalang kapayapaan, kaligtasan at katiwasayan. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Itinataas namin sa iyo, Ama, ang aming mga pasanin at pagdurusa. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng iyong mapagmahal at makapangyarihang karunungan. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Yakapin mo sa iyong mga bisig ang mga namayapa naming mahal sa buhay. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. O Diyos sa aming Ama, ginagabayan mo sa iyong karunungan ang sanlilikha. Halina at ituro sa amin ang landas ng iyong karunungan habang matyagan namin hinihintay ang iyong pagkakatawang tao sa iyong anak na si Jesus, ang aming dakilang manunubos. Amen. Magsiupo ang lahat para sa ikalawang bahagi ng pagdiriwang, ang huling hapunan.
Magsitayo po ang lahat. Panalangin kayo mga kapatid upang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapangyariya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Awa naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na iyong sambayanan, upang sa kagalang-galang na pagdiriwang na ito, kami ay pagindapatin mong magkakasalo-salo sa pagkain ibinibigay mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Sa Diyos ang inyong puso at diwa. Iginaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanamikan ng mahal na Birhen kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista na kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami ay nananabik at nanalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang hupay sa kalangitan. Kami ay nagbubuli sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghahati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagpunyin natin ang misteryo ng pananampalataya.
namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo, tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo na aming Papa at ni Aldo na aming Obispo at ng Tanang Kaparian at Laiko. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kanilis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, San Francisco, Santa Clara, Padre Pio ng Pietrelcina at San Antonio de Padua, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng nakagaling na utos sa puro ni Jesus, sa Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang Ama namin. pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayaw sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyo ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ang Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming inihiling upang ang paparangal namin sa mahal na Berhen at pagtulad namin sa Kanya ay mapagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kindly be seated for a while. Nais ko pong pasasalamatan ngayon sila Sister Norma Bautista sa mga kape, sa mga foam cups, at sa mga asukal. At sa mga lahat na nabibigay ng ofertory. Kahapon ay nakikita ko at pinagmamasdan ko. Merong nalulungkot dahil, hindi ko lang alam kung nalulungkot dahil walang libre. Kasi last year, masaya at may nabasa ako, buo ang simbang gabi ko dahil sa mga libreng kape at mga puto. Pagkakaroon din po tayo ng libre, pero sa Friday, Monday, ang last day. Parang hindi kayo masaya. Eh mga kapatid, sa mga ginagawa po natin, tayo po'y nagtutulungan, tayo po nagsusuportahan sa bawat isa. Maraming nawawala ng mga trabaho at ating tinutulungan. Kaya yung presensya po natin is not a mere present na kung saan regalo, kung hindi, yung sarili po natin. Makangiti man tayo, kahit mabigat, maibigay natin yung napakatamis nating ngiti, kahit mabigat yung dinadala mo. Pero kapag makakitiin siya, gumagaan ang pakiramdam mo. Amen? Amen. Kaya sa lahat ng mga grasya na ating tinanggap, it is the goodness of God. Palakpakan natin ang Diyos. Pagsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyo po ang inyong mga ulo at tanggapin ang pagpapala ng Diyos. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May He show His face to you and have mercy. The Lord bless you. The Lord keep you. May He show His countenance and give you peace. The Lord bless you. At pagkapalain kayo at ang buong pamilya ninyo ng makapangyarihang Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayo na puno ng pag-ibig at kapayapaan na puno ng kagalakan ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos.